misteryosong sinaunang atomic bomb. Ang Mahabharata ay isa sa pinakamahalagang matandang sinaunang mga teksto o sinaunang sulatin mula sa sinaunang India. Isang napakalaking libro na punong-puno ng mahigit sa 1,000 mga teksto na nalahati sa 18 mga bahagi at ang bawat isang parte ay napakalaki na maaaring maging isang buong libro. Ang Mahabharata ay sobra sa laki at komplikado at ito'y sinusubukan pa ring intindihin ng mga scholar sa loob ng nakalipas na 2,000 taon. Pinaniniwala ang karamihan sa libro nito ay mga naisulat noong ika-13 siglo before Christ na ang pinakahuling sulatin ay mga naidagdag tinatansyang ika-4 na siglo after death of Christ. Ang mga teksto sa Mahabharata ay mga pilosopiko, mga pangrelihiyon at walang dudang totoong mukhang pantasya. Tinawag itong ang pinakamahabang tula na kailanman ay mga naisulat. Ang iba ay iniisip na ito ay ang bersyon ng Biblia ng mga Hindu o ng Quran. Ayon sa paniniwala ng historian na si Kesari Mohan Ganguly na ang Mahabharata ay naglalaman ng mga banal na kasulatan tungkol sa nuclear holocaust na naganap mga 1,000 taon na ang nakakaraan. Upang maintindihan ito, kinakailangan natin suriin ang isang partikular na bahagi ng teksto nito. Sinasabing ang Bimana ay isang lumilipad na bagay na may daladalang makapangyarihang sandata na mukhang nagmula sa kalawakan na nakaya mapasabog ang bawat punteryang target nito at inilalarawang ang Bimana ay isang lumilipad na sinaunang makina mula sa iba't ibang teksto ng Hindu na kasama na diyan ang Mahabharata na sinasabing isang lumulutang na syudad o palasyo, isang sinuunang sasakyan o aparato na ginagamit ng mga Diyos na maglakbay sa iba't ibang lugar. Sa bahagi ito ng teksto, sinasabing naglabas ng isang projectile o missile ang Bimana na may kapangyarihan ng universe at ang sumunod doon ay ang napakaliwanag na usok na apoy, mga apoy na mas maliwanag pa sa 10,000 mga araw na nakayang gawing abo ang buong sangkatauhan. At kung talagang iisipin natin ito, ang mga sulating iyon ay tunog na pagsabog ng nuclear. Ang idea dito na ang Mahabharata ay nagsasabi ng istorya tungkol sa isang pag-atake ng nuclear missiles mula sa isang aircraft. Ang hindi lang maipaliwanag dito ay kung paanong alam ng sumulat ng libro ang ganong pangyayari mga 2,000 taon na ang nakakaraan. Ano sa palagay nyo? Meron nga kayang digmaan ng nuclear na nangyari mula sa nakaraang sinaunang panahon? O meron ka bang ibang paliwanag dito? I-comment mo dyan sa iba ng video. Noong pagkasimula pa lang ang 1900, ang isang Britanyang manunulat na isa ring inventor at engineer na nagngangalang James Churchward ay may nadiskobring isang nakamamangha mula sa paring Hindu na sobrang niyang ikinagulat. Ang paring Hindu ay may 2 pares na sunog na mga tableta na may mga nakakurba o nakaukit na mga misteryosong hindi kilalang wika. Kinumbinsi ni Churchward na turuan siyang maintindihan ang mga misteryosong lingwahe upang ma-decipher niya ito at maintindihan o mabasa ang nandoon sa mga tableta at ipinangako niyang aayusin niya ang mga tableta. Nakasulat sa tableta na mayroong sobrang makapangyarihan o superior at advanced na sibilisasyon na nandito sa ating mundo noong panahon ng prehistoric na kilala sa tawag na Nakal. Sila ay pisikal na malalaki o matataas kaysa sa ating modernong mga tao at mga mas advanced ang kanilang espiritual at teknolohiya. Na-decipher o naintindihang nabasa rin ni Churchward ang pangalan ng kanilang native na kontinente sa pangalang Mu. At sinabi rin sa tableta na lahat ng mga tao ay orihinal na nagmula sa kontinenteng iyon. Ayon pa sa kanya, ito raw ay nakalugar sa kung saan man sa may Indian Ocean o kaya sa Pacific Ocean. At isang relihiyon lang ang sinusunod ng lahat ng mamamayan ng Nakal. Nakakasorpresa dahil tinatansyang 2,500 na mga tabletang natagpuan na may parehong lingwahe na natagpuan sa Mexico ng isang prominenteng archaeologist na si William Navin. Ang Rat King.
Maaaring hindi ito komportabling panoorin ng iba sa inyo. Ito ay isang pambihirang pangyayari na nagaganap sa kaharian ng mga hayop. Ang tinatawag na Rat King ay kapag ang grupo ng mga buntot ng mga daga ay nagtatali-tali sa bawat isa at saka namamatay dahil sa hindi gaanong mga paggalaw. At sa bandang huli, ang makikita na lang dito ay ang kakaibang hindi kapanipaniwalang mga bangkay ng mga daga. Hindi pa rin ganap na maipaliwanag ng mga scientists ang kakatuwang pangyayaring ganito. Pero ayon sa teorya ng iba na maaaring ito ay pambihirang mga depekto nang sila'y ipanganak o maaari ding nangyayari kapag mababa ang temperatura na ang mga daga ay mga nagdidikit-dikit upang makabuo ng init at doon nagkakataong nagtatali-tali ang kanilang mga buntot. Sa paniniwala naman ng iba na baka may likidong pandikit na lumalabas sa balat ng daga na nagdudulot nitong nakamamatay na pagkakatali-tali o pagkakadikit-dikit ng kanilang mga buntot. Sa nakalipas na ilang taon, mga ilang halimbawa na ng ganitong pangyayari ang mga nakita na. Subalit, wala sino man ang may solidong kasagutan tungkol dito. Ang Inga Stone sa Brazil ay isang lugar na may napakalaking kasaysayan at kahalagahan sa arkeolohiko at maaari na rin ito ay isang napakagaling at importanteng archaeological na lugar at diyan nagkakasundo ang mga eksperto. Subalit ang hindi nila mapagkasunduan ay kung sino ang bumuo nito at kailan itong nabuong nagawa. Ito ay isang dambuhalang bato na may sukat na 150 talampakan na nakatayong may taas ng hanggang sa 15 talampakan na nandoon na nasa gitna ng ilog ng Inga at malapit sa bayan ng Inga, kaya ito ang tinawag dito. Kung paninulaan si Francisco Pavia Alaman na isang Espanyang engineer na siyang sumuri sa bato noong 1970s, ayon sa kanya, ang mga nakaukit sa bato ay gawa ng mga katutubong tao na naninirahan sa lugar na iyon noong kalagitnaan ng ika-8 siglo. Ayon naman sa mananaliksik mula sa Brazil na si Gabriel Barte na may mas kakaibang pananaw tungkol dito. Sa kanyang paniniwala, ang mga hugis na nakaukit sa bato ay may tandang tinatansyang 6,000 taon. Maliban sa mga nakaukit na mga hayop, mga prutas sa bato, mayroon din itong mga marka na mukhang karaniwang mga interpretasyon ng mga konstelasyon at mga bituin. At posible ring ang mga bato ng Inga ay isang mapa ng mga bituin para sa mga taong naninirahan doon mga libong taon na ang nakakaraan. Ikaw, ano sa palagay mo? I-comment mo dyan sa iba ng video. Ang mga misteryosong bakas ng paa ng dinosaur. Ang ilog ng Palaxi sa may Texas sa Amerika ay isang napakagandang lugar at nangunang kilalang-kilala ng lahat dahil doon ay may mga bakas ng paa ng mga dinosaur. Doon ay may mga napakaraming yapak o bakas ng paa ng mga dinosaur sa kabuuan ng sahig ng ilog. Ito'y mga naiwan doon mula sa panahon ng Cretaceous period. Isa sa pinakasikat ay ang serye ng mga bakas na kilala sa tawag na The Chase, na ang mga bakas ng paa ay makikita ang mga grupo ng mga sauropods na mga hinahabol ng gutom ng mga Argentinosaurus na isang higanting kumakain ng laman na naninirahang nabuhay sa may Texas mga 113 million years na ang nakakaraan. Ang higanting carnivore ay isang napakamapanganib at nakakatakot na kagaya ng T-Rex. Pero noong 1930s, may pinakamakontrobersyal na nadiscover doon sa ilog ng Biloxi. Ang mga lokal na mga mamayang naninirahan doon ay mga nakatagpo ng bakas ng paa ng mga dinosaur at malapit dito ay ang mga bakas ng paa ng tao na mukhang pinapalabas doon na minsan noon ay may mga tao nang nabubuhay na lumalakad kasabay o malapit sa mga dinosaur noong panahon ng prehistoric. Ang mga bakas ng paa ay naging kilala sa tawag na man's trap o yapak ng tao na naging sikat noong 1939 dahil sa mga conspiracy theorists na pumapalibot dito. Ayon sa grupo ng mga conspiracy na ang mga higanting mga taong nilalang ay nabuhay noong panahon na taon ng mga dinosaur. Marami sa bakas ng paa doon ay mga napatunayang mga peke. Lumalabas na ang ilang mga lokal na mamayang naninirahan doon ay mga nagsama-sama noong panahon ng malawakang taggutom. At sila ang mga nag-ukit nito sa bato na sinusubukan nilang kumita ng pera at upang ito'y magdala ng mga dayuhan sa lugar na iyon. Subalit, ang ibang bakas ng mga paa doon
ay mga napatunayan ng ito'y mga tunay at ito'y mga naging fossil o mga nanigas. Kaya lang, sobra nang hindi makilala dahil mga malalabo na dahil na rin sa paglipas ng panahon at hindi sigurado kung ito ay ang bakas na yapak ng paa ng mga higanting tao o mga bakas ng paa ng mga bipedal na dinosaur. Ikaw, ano sa palagay mo? I-comment mo dyan sa iba ng video. And thank you for watching, guys! Kung nagustuhan mo at nag-enjoy ka sa video ito, mag-subscribe ka na at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up sa ibaba ng video. I-check mo na rin ang isa sa mga video sa kaliwa o kanan. Sigurado ko, mag-i-enjoy ka. See you on my next video, guys! Hanggang sa muli!